Hanggat hindi mga nakakatikim ng kalampag di alimpungatan at bugbog di kalimot, ang mga ganitong klaseng boksingero ay hindi ito titigil kakangaungaw at kakaangas. Ngunit sa sandaling makatagpo at makaharap na nila ang parusang ibinagsak ng tadhana at gumamit ng instrumentong mga tao upang turuan ng mga ito ng leksyon di pangkalawakan, ay siguradong titiklop at magkokorting mangga ang mga mukat sipit-sipitan ng mga nguya-nguya nito dahil sa bugbog na kanilang daranasin sa kamay ng mga mandirigmang naatasan. Kagaya na lamang ng Meksikanong ito mga kaibigan, na tiniguri ang Dabay script dahil di umano ay kapag tinamaan ka daw ng mga suntok nito ay para ka na rin daw pinihit ng bad trip na mekaniko na isang buwan nang walang gawa ng walang pakundangan gamit ang Dabay script na singlaki ng nail cutter ng elepante at balyena na may halong tetano. Medyo maangas ang tarasa at hindi maganda ang buga-buga at aura ng boksingerong ito mga kaibigan dahil medyo may pagkamaangas at talaga namang primera klaseng kayabangan taglay din ito sa pangangatawan pagdating sa pakikipagbuntalan at pakikipaglaban. Sa katunayan niya po niyan mga kaibigan, may mga haka-hakang binalak daw itong ipalaglag sa 5 senior citizen na mangkukulam at 7 albularyo at talaga namang pinagtulong-tulungan ng hilahin dahil di umano ay 5 daw ang mga puyo nito sa ulo. Sinasabunutan na daw ng inam ng mangkukulam Yun nga lang, napakatatag daw talaga ng kapit sa pulbol at hindi napansing nagbara daw sa sipit-sipitan kaya ayon, ligtas ang damukos, namatay sa hapo ang mga albularyo at mangkukulam. Bata pa lamang daw ito ay talaga namang sakit na daw sa ulo ang pag-uugali nito at napakasarap daw isilid sa sakot iligaw ang buong katawan dahil di umano ay basagulero at palasagot daw ito sa mga maestro at maestra ng pabalang at excited palagi sa reses at uwian. Hinamon pa nga daw ng suntukan ng gwardiya dahil ayaw siyang palabasin dahil hindi pa nga naman daw talaga uwian at flag ceremony pa nga lamang ika ng gwardiya. Kaya naman dahil na rin sa katigasan ng ulot nguya-nguyaan ng batang ito ay napilitan na lamang ang mga magulang nito na ibigay ang hilig ng walang ligalig. Maaga itong in-enroll sa boxing at talaga namang ganadong-ganado at kitang-kitang kagalakan sa kanyang mga mata at mga labi dahil kung anong batugan at tamad nito sa pag-aaral ay siya namang sipag nitong makipagbuntalan at makipagsuntukan. Kaya naman pagpasok nga po nito ng kanyang amateur career mga kaibigan ay 36 na sunod-sunod na impresibong panalo agad ang bumungad dito at nakapagtala lang naman po ito ng katakot-takot na 126 na panalo sa kanyang buong amateur career at 3 talo lamang. Naging kampiyon din ito sa Mexican Youth Boxing Federation at nakasungkit ng ilang medalya sa pandaigdigang kompetisyon sa boxing sa edad lamang na 17 taong gulang. Kaya naman, nang dahil sa mga achievement ng boksingerong ito mga kaibigan, ay tila sumobra ang kumpiyansa nito sa boxing at talaga namang nag-uumapaw ang taas ng tingin sa sarili at maagang pinasok ang mundo ng professional boxing sa pag-aakalang siya na ang susunod na magiging hari ng pampalakasan sa boxing. Ngunit sa kabila nga po ng kaangas-angasan ng boksingerong ito mga kaibigan, ay talaga namang may bigat, binatbat at may pagmamalaki din naman talagang tunay ang tinaguri ang Dabay script ng mga Mexikanong ito mga kaibigan. Unang salang nga po nito sa professional boxing ay buwena manong 10 sunod-sunod na impresibong panalo agad ang ipinamalas nito at talaga namang pinatulog ng inam ang mga kalaban. Sa pagkakataon niya na ito mga kaibigan ay tila umapaw na ang bilib sa sarili at sumobra na ang kayabangan taglay nito hanggang kasingit-singitan ng kanyang pag-uugali at pangangatawan. 11 ng Hulyo taong 2015, tuluyan nang itinapat si Dabay script sa nag-iisang Triple M ng Pilipinas na si Mark Magnifico Magsayo. Si Albert Pagara ang gusto daw makaharap ng Mexicano mga kaibigan dahil di umano ay gusto daw nito ang medyo maangas at malakas na kalaban. Subalit si Magsayo lamang daw ang ibinigay sa kanya ng kanyang promoter na siya namang ikinadismaya ng maangas na boksingerong ito mga kaibigan dahil di umano ay masyadong hilaw at bagitong-bagito pa daw ang boksingerong itinapat sa kanya at mukhang may gatas pa daw sa nguso. Isang insulto daw para sa kanyang itapat sa baguhan at nagsisimulang boksingero pa lamang at wala pang napapatunayan. Dapat daw sa kanya ay isabak sa mabibigat na kalaban at talaga namang may mga pangalan. Pero wala na daw siyang magagawa kung yun ang napagdesisyonan ng kanyang mga promoter. Kaya
ibubuhos na lamang daw niya ang kanyang vice grip kay Mark Magnifico Magsayo. Gagawin daw nitong pampataba sa kanyang kartada ang papasibol na boksingerong nagmula pa sa Pilipinas at sisiguraduhin daw nitong pagsisisihan nitong itinapatang katulad niya sa isang halimaw na bumagsak sa good manners and right conduct na subject. Huwag daw siyang sisisihin kung magpi-50-50 siya sa ospital pagkatapos ng kanilang laban. Siguraduhin din daw na sa mismong laban ay may nakaabang na ambulansyang may dala ng oxygen at paunang gamot kagaya ng Planax, Dolpinal, Skelan, Salbutamol, Tetrasin, Robitussin, Buscopan, Vicks Vaporub at Lagundi Plemex. Bibigyan na lamang daw niya ng partida si Magsayo. Parehas kaliwang sapatos at gloves daw ang gagamitin nito. At plastic labo naman ang gagawing brief at medyas sa mismong laban. Sinugot naman ito ng ating pambato at sinabing hindi daw siya hilaw dahil hindi naman daw siya pagkain at lalong wala na daw siyang gatas ng uso. At yung sinasabi daw niyang magpi-50-50 siya sa ospital ay baka siya pa nga daw ang mag-60-40 sa ambulansya at ipapakain daw nito ng buong buo ang lahat-lahat ng pangtatasto at kayabangan na pinagsasambit nito sa kanya. May kartadang 17 panalo, 14 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at isang talo lamang ang Mexicanong mananabas na ito mga kaibigan. Samantalang ang ating pambato naman ay may 10 panalo, 8 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng anuman talo. Ginanap ang kanilang laban sa Waterfront Hotel and Casino, Barangay Lahog, Cebu City. Paglalabanan nila ang bakanting IBF Youth Featherweight title. Sa mismong laban, grabe ang daming pailaw at mga tao. Gusto kasi nilang masaksihan kung papaanong kakatayin ni Mark Magsayo ang hambog at mayabang na Mexicanong boksingerong ito mga kaibigan. Unang round, matindi ka agad ang mga palitan. Gitil na gitil ng Mexicano Palumpalo Maya mo hindi papahuli ng buhay. Samantala, tinamaan ng sunod-sunod na kaliwa ni Magsayo ang Mexicano. Ngunit imbis na indahin ng Mexicano ay mas lalo pa itong nagyabang at iminumustra pang maigi ang mga pisngi na tila hinahamon pang maigi si Magsayo na sumuntok ng sumuntok. Ahí está combinando el filipino que viene de grandes fútbol. Salieron a lanzar golpes, dar y recibir. Bueno, no hubo 2015. La vía del knockout antes de que sonara la campana final. Conectando con la izquierda. Walang hiya mo ng yabang nito mga kaibigan. Grabe, napakalaki naman ng pisngi. Mahiya mo papit ni Jigsaw na kumanto ang tabas ng pisngi. Rafael Reyes, pero bueno, eso es la historia de siempre, no lo sentí. Pinapagpag pa ng inam ang mga kamay. Ano kayang ibig sabihin niya dyan? Hindi mo malaman kung gustong makita edits ni Magsayo o pinapasugid si Magsayo Parang sinasabi kasing huboy ng salawal at gustong makakita ng buhay na kobra Samantala, hindi naman nagpadala si Magsayo sa mga kabalustugan nitong Mexicanong ito mga kaibigan. At tining na tining pa rin ito sa pakikipaglaban. José Luis, lo que se ha visto hasta el momento todavía Rafael Reyes. No, y bueno, creo que está también el magnífico Magsayo. No lo consigue a su rival. No lo consigue. Buscando ahora, lanzando bombazos. Como te digo, buscando no acaba. Y bueno, como te voy a repetir, este plano va a ser huesos viejos. Vamos. Repetición. Mejores momentos de ese primer asalto entre Magsayo, el magnífico de Filipinas, invicto, enfrentando a Rafael Reyes. Y ahí estaba el jab que le hablaba José Luis Castillo de izquierda de Magsayo. Sí, buen golpe, pero Round 2, kitang-kita ang kalamangan ng ating pambato sa Mexicano mga kaibigan. Para kasing korting gasol ang pangangatawan nito lalo na kapag nakatalikod. Samantala, nagkakapalitan na ng malalakas na patama ang dalawang boksidor na ito mga kaibigan. Ngunit pansamantalang ipinatigil ng referee ang laban dahil di umano ay tinamaan daw sa rambutan si Magsayo. Pinagsabihan tuloy ni ref si The Vice Grip. No le importa recibir, pero él está ahí tras el cambio de ese no, porque bueno, el magnífico es mucho más inteligente, que se mueve, no cae en su juego de defender. Buena también la combinación de parte de Rafael Reyes, y le dicen que son peligrosos, se le enfrentaba a todo José Luis. Sí, no, y ya en el sentido de que el magnífico es muy sabata de frente a de respeto. Más adelante, viniendo Sander. Sa pagpapatuloy ng laban ay niratrat na ng niratrat ni Magsayo ang Mexicano gamit ang kaliwang kamay, pero tinawan-tawanan lamang siya ng Mexicano na talaga namang parang nakakaloko. Ang sarap bakyain ng nguya-nguyan at bisligan ng lalaugan Samantala, bago matapos ang round ay nag-ali shuffle pa talaga ang Mexicano na talaga namang parang may tililing. Nalaglag tuloy ang suot niyang pacifier. Sí, iba muy rápido, pero lo aguantó y ahí está el Reyes buscando el cambio de golpe, ¿no? Va para el frente como buen mexicano.
apodado Rafita, yo también lo conozco como Rafiando. Rafael Reyes tratando de consigue al magnífico Masayo, Amar de nuevo ahora, pero también recibe de palmita con las dos manos. Una maquinita de lanzar golpes, una maquinita este invicto filipino. Vaya Rafael Reyes, llama izquierda, y ahí está la campana. Se acaba el segundo. Round 3, dito na pababagsakin ni Magsayo ang mayabang na Mexicano mga kaibigan. Bigla kasi itong tumigil Nagre-reklamo, biniyagan daw siya ni Magsayo. Hindi tumingin nasabi ko tuloy siya ni Magsayo nang wala sa oras. Invicto, Taquitos, Negro, Sunchores, Vivo Ferí. Se van a dar con todo, se le ve. Ahora con la izquierda la combinación. Sa pagkakataon niya pong ito mga kaibigan, ay hindi ikinatuwa ng mga Meksikano ang pangyayaring ito dahil di umano ay bias daw ang ating kababayan na referee at madugas daw maglaro si Mark Magnifico Magsayo dahil hindi naman daw nakatingin ng kanilang pambato tapos babanatan. Ang masasabi ko lang dyan mga kaibigan ay kaya nga umpisa pa lamang ng laban, sinasabi na ng referee na protect yourself at all day, di ba? Pero tingnan niya natin mga kaibigan kung talagang biniyagan ni Magsayo ang Mexicano. Oh, di ba? Kitang-kita naman, Napakalinis. Hindi sa rambutan ng patama. Maliban na lamang kung diroskas ang itlog niya, nalilipat sa tiyan, low-blow talaga yon. Sa pagpapatuloy, magsisimula pa lang ulit ang laban. Nauntog na naman biglang Mexicano kay Magsayo at nagre-reklamo na naman. Ang laki kasi ng ulo parang sayoting walang korte Samantala, dito na magyayabang ng inamang Mexicano. Pinapagpag ng maigi ang kanyang mga kamay na talaga namang parang ogag. No se detiene el magnífico de derecha que falla. Magnífico Masayo Reyes, a pesar de la diferencia en cuanto a lo técnico, de lo que es la limitación que tiene en cuanto al boxeo, comparándolo mucho. En cambio el magnífico debería ser va a ser la clave. Yo pienso que va a ser la clave. Ay, qué magnífico. Esperando. Lo contragolpeó muy bien, entró la derecha. Cabezazo, se queja. Rapidito Rafael Reyes, Magnífico Masayo. Buscando ahora los ganchos del Magnífico Masayo. Round 4, may pagkamadugas din pala talaga tong si The Vice Script mga kaibigan. Biniyagan si Magsayo Naghihigante, grabe. Tignan nating maigay mga kaibigan. Ayun visit kang gasol ka, madugas ka talaga Ang sarap mong kalbon sa kotos at kuskusay ng steel ball sa singit Dapat sa'yo, dinodos por dos ng may pakong dising kong bakya Masayo. Vamos a ver. Ese sí fue bajo. Ese sí lo dio como el otro que distancia, ¿no? Sí, ahora dando resultados boxeando para el frente, buscando la pelea ahora que se la guarda. De nuevo con la izquierda Rafael Reyes, al magnífico Masayo. Otra vez 1-2. Como si nada Rafael Reyes. Conectando de nuevo el hombre de Filipinas. Hasta el momento la pelea del lado del filipino no se ve. Sí, una pelea contra el magnífico que también pasa a la cabeza para ir formando a atacar la cabeza con sentido de la palabra. El volado de parte del magnífico, tratando de hacerla imposible ante este invicto filipino. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con muchísimo más entre el magnífico Masayo y Rafael Guerrerito Reyes. Para el Guerrerito Reyes, hasta el momento lo que se esperaba de este invicto filipino, gran técnica y pegada también. Sí, se ha movido muy bien. Reyes está haciendo Round 5, dito na ipapakita ni Magsayo kung gaano katapang at kamakapangyarihan ang isang dugong maharlikang Pinoy. At dito na rin niya ipapalamon kay The Vice Script ang lahat ng kayabangan niyang ipinamalas. Mark el magnífico Masayo y Rafael Guerrerito Reyes. Hasta el momento el magnífico Masayo. Pero yo pienso que el pundonor, las ganas le ha puesto el Reyes. La ha puesto el Reyes lanzar muchos golpes y sin fuerza. Ahí está. Mandan a lanzar golpes al cuerpo a Rafael Reyes.
cuida mucho la guardia también, José Luis. Ahí está, le cuida a la guardia y lo debe de bajar esos golpes al cuerpo para hacer un poquito más de daño a Reyes. Pero como te digo, le falta experiencia, tiene 2 años peleando, ya 20 peleas bastante. 16-4 el récord. Sí, y ya tiene 5 años de boxeo profesional. Atacando con todo el hombre de Filipinas. Y tiene quijada, pero está tambaleando. Se tambalea. Rafael Reyes ataca con todo el magnífico. Pueden detener el pleito, pueden detener, ataca con todo. La derecha le ha entrado. ¿Cuántas veces ha querido ahora con la izquierda? Y se va a la lona, no hay más. Agarró confianza y entre más larga se hizo la pelea, pues, iba ganando claramente, iba en caballito de Hacienda del magnífico. Ahí estaba, la derecha le entró 5 o 6 veces contundente. Y sólida, fuerte, no ponía mal cada vez que le metía la derecha. Cuando quiso atacar Rafael Reyes, buenas noches. Buenas noches, sí, bueno, que un derecho clarito en ese momento. Y bueno, ya andaba mal. Y eso fue la culminación, fue el tiro de gracia. 20 añitos para Masayo, se le augura un futuro prometedor este muchacho. Claro que sí, es muy difícil de cuidarlo, llevarlo como lo han llevado hasta ahorita. Y dentro de pocos años hemos estado viendo cosas muy buenas de él. Beso Pluma, ahí está Lomachenko. Isa pa nga po sa talaga namang nagpataas ng kilay at nagpakunot ng mga noo ng mga Pinoy boxing fans na nagmula pa sa kalupalupalupan ng bansang Estados Unidos ay ang tinaguriang the corned beef ng mga Mexicano na may technique na corned beef punch power combination dahil di umano ay singlakas daw ng bad trip na baka ang suwag ng mga kamao nito na kapag tinamaan ka ay para ka na rin hinampas ng isang 70-wheeler truck ng mga nagde-deliver ng delata ng corned beef 19. Tulad din ng naunang tampalasan ay may pagkabalasubas at primera klaseng mga kabastusan din ng nguya-nguya ng boksingerong ito mga kaibigan. Mantakin nyo ba naman, sinabi nitong tune-up fighter lamang daw para sa kanya ang boksingerong gaya ni Mark Magnifico Magsayo. Kahit na ito ay isang undefeated pa noon at nasa pangangalaga na ng isang sikat na legendary coach sa boxing na si Uncle Freddy Roach. Hindi naging maganda ang pakitungo ng boksingerong ito sa ating bidang kababayan mga kaibigan dahil sumobra at talaga namang nag-umapaw ang kabala-balasubasan ng kaangas-angasan nito sa pangangatawan. Minahina at talaga namang binaypas nito ang kakayahan ng tinaguriang Magnifico ng Pilipinas. Sinabi pa nga nito na easy fight lamang daw ang tingin niya kay Magsayo dahil iisang pattern lamang daw ng pakikipaglaban ang ginagawa nito na kumbaga sa electric pan kaliwat kanan lamang daw ang takbo ng mga footwork nito. Umaasa lamang din daw ito sa mga power punch na talaga namang parang happy-go-lucky manunugal na basta na lamang daw makabato ng mga suntok at atake. Tawagin na din daw ni Magsayo ang lahat-lahat ng anita-anito nito dahil sisiguraduhin daw niyang maghahalo ang pigsa sa mga kulane at uuwi siyang luhaan ng kanyang lupang sinilangan. Ipaparanas daw niya ang gulpe ding nguyang-nguyaan at mga bugbog de alimpungatan na may 120 banggaan sa pamamagitan ng brutal at walang karespe-respetong pamamaraan. Sisiguraduhin daw niyang hindi makakalimutan ni Magsayo ang tamis at pait ng lasa ng kanyang mga kamao. Pagagapangin niya daw ito hanggang magmakaawa sa kanya na ipatigil na ang laban. Sinagot naman ito ng ating pambato at sinabing huwag daw puro dakdak at gawin na lamang nito ang kanyang mga sinasabi. Puro daw chismis at kamaritisan ang pinapairal nito. Hindi naman daw bungangaan ng laban kundi suntukan. Kaya itikom na lamang daw nito ang bunganga nito at mag-ensayo ng inam nang sa laban ay hindi mga mote. Ika-10 ng Abril taong 2021, tuluyan ang naikasa ang laban ng Mark Magnifico Magsayo kontra kay Pablo Cruz na tirador ng dinaing na oso. Ginanap ang kanilang laban sa baluarte ng Amerikano sa Mohegan Sun Casino, United States of America. May kartadang 21 panalo, 14 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at walang bahid ng anumang talo ang ating bidang pambato mga kaibigan. Samantalang si San Pablo Cruz naman ay may 21 panalo, 16 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 2 talo lamang. Unang round, gitil na gitilagan si Magsayo parang gusto na agad basagin ang gilagid ni Pablo Cruz Samantalang ang Amerikano naman ay tamang abang-abang lang na mahiya mo bantay sa lakay na pusang may polio. Round 2. Dito na mangyayari ang kahindik-hindik na pagbagsak ni San Pablo Cruz mga kaibigan. Tinamaan ito ng humahagupit na short counter left jab na mahiya mo hinampas ng up and down na bahay.
Round 3, muli na naman bumagsak si Pablo Cruz mga kaibigan. Matapos itong tamaan ng lumalagablab na left hook na sa sobrang lakas ay nagmisto lang plywood na bumagsak si Pablo Cruz. Round 4, dito na ipapalamon ni Magsayo ang lahat-lahat ng kahambugan na ipinamalas ng Amerikano bago ang kanilang laban. Finish him! Flawless victory. Ayan mga kaibigan, patikim pa lang yan. Sayaw dito, sayaw doon, ang mayabang na boksingerong si Broner. Ng mga nakakabwisit na parang bulating binuhusan ng muriatic. Ni hindi man lang may taas ang pantalon at animoy sinasadyang ipakita ang kanyang maitim na pisonet sa madlang people. Hindi ko mawari kung anong klaseng dance step ang ginagawa nitong kolokoy na to. Siguro mga sayaw pang tribo yon. Napakahilig pang magpasuklay at tatawag pa talaga ng uutusan. Akala mo naman ginto ang buhok. Para namang walis tambong sinilsil ng katam. Sa video natin ngayon mga kaibigan, ating masasaksihan kung papaanong binugbog ng gulpi de alimpungatan ang mayabang at hambog na si Adrian the Colocoy Broner ng toro ng Argentina na si Marcos Maidana. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, share, comment at higit sa lahat subscribe. Pakikalembang mo na rin ang kampana dyan sa tabi para updated ka kapag may mga video na ulit tayo ng mga mayayabang na pagmumuka na nakaarma. Taong 2013, dedepensa ni Adrian Broner ang kanyang WBA welterweight title kontra sa toro ng Argentina na si Marcos Maidana. Heavy underdog si Maidana sa laban na ito mga kaibigan. Nang ibig sabihin ay ine-expect ng maraming tao na tatalunin lang ito ni Broner nang walang kahirap-hirap at gagawing pataba lamang sa kartada nito. Dahil ayon sa mga ibang boxing analyst ay mahihirapan daw itong si Maidana dahil noong mga panahong ito ay undefeated pa itong kalabaw na si Adrian the Colocoy Broner at kasalukuyan 3 Division World Champion. Bago magsimula ang laban ay grabe na talaga ang pantatrash talk nitong si Broner kay Maidana at gagawin daw niyang corn beef itong si Marcos Maidana dahil nga sa taga-Argentina ito. Grabe ang mga pangasar nitong si Broner mga kaibigan. Sinasayawan pa niya ito ng mga pangasar na dance step na minana pa niya sa kanyang mga tribo at may pagtitig at pag-aangas pa sa kanilang weigh-in. Ngunit ang toro ng Argentina ay nananatiling kalmado kahit umuusok na ang ilong sa galit at inihahanda ang kanyang gulpi de alimpungatan na pagsuwag sa kanilang nalalapit na laban. Round 1, sinuwag agad ni Maidana itong si Broner at agresibong niratrat ito ni Maidana ng corn beef punch power combination. Puro wild at power punch ang pinakakawalan nitong si Maidana. Ngunit sa kabila ng pagsugod niyang ito ay nakuha pa rin mang-asar nitong si Broner at sinukchak chenenes niya itong si Maidana ng patalikod na talaga namang nagpainis sa maraming mga manonood. Round 2, isang pangyayaring nagpayanig ng stadium at nagbigay ng matinding hiyawan at sigawan sa mga manonood.
Sa kauna-unahang pagkakataon sa karera ni Broner ay nakatikim siya ng knockdown matapos siyang tamaan ng corned beef power punch ni Maidana na sa sobrang lakas ay nagmistulang unggoy na nahimatay itong si Broner. Pati nga ang commentator sa sobrang lakas ng corned beef power punch na ito ay napapiyok sa lakas ng suntok ni Maidana. Alam nyo ang kagandahan sa suntok nitong si Maidana mga kaibigan ay ang lakas makapeke. Akala mo body blow, yun pala ang target ay pagmumukha ni Broner. Kitang kita ang epekto nito kay Broner mga kaibigan. Para siyang nakumang at nangingisay-ngisay pa habang pinipilit na tumayo agad at maglakad. Kaya naman hindi na nag-atubili itong si Maidana at sinubukan ng tapusin ang laban. Ngunit talagang makunat pa sa makunat ang pagmumukha nitong si Broner at hindi basta-basta susuko. Sa round 8 naman, muling bumagsak itong si Broner mga kaibigan nang tinamaan ng solid na left hook sa panga nito. Pagbagsak nito ay sabay tayo agad at nagyayabang pa na baliwala lang daw. Alam nyo mga kaibigan, sa kanya ka lang makakakita nang siya na nga ang bumagsak, siya pa ang nagyayabang. Sa mga sumunod na tagpo, puro yakap na lang ang ginawa nitong si Broner dahil alam niyang nadedehado na siya sa laban. Kaya naman itong si Maidana ay hindi na nakapagpigil at gumamit ng pinagbabawal na teknik. Hinedbat na niya si Broner sa sobrang buwiset kakayakap nito. Sinamantala naman ito ni Adrian Dakolokoy Broner na animoy nasa pelikula na kung may best actor ay talaga nang siya na ang makakakuha. Umarte ito at may paghandusay pa na para bang akala mo'y napakasakit para madisqualify ditong si Maidana. Ngunit buti na lang ay binawasan na lang ng third man in the ring ng puntos itong si Maidana at nagpatuloy ang laban. Binawian naman ni Maidana ng pambabastos itong si Broner na talaga namang nagpasaya sa mga manonood. Ginawa niya rin kay Broner ang kabastosang ginawa nito sa kanya. Nagpatuloy lang ang walang habas na corned beef punch power combination itong si Maidana at wala nang nagawa pa itong si Broner kundi mangyakap na lang na mangyakap. Nagtapos ang laban nang hindi man lang nagawa ni Broner ang kanilang game plan na i-counter punch ito at hindi man lang nakabawi kay Maidana. At matapos niyang itanghal na panalo si Maidana, ang mayabang at maangas na mukha ni Broner ay nagmistulang unggoy na pinalaya sa kagubatan. Nagkorting mangga ang pagmumukha nito na para bang may goiter sa pisngi. At sa lapad ng pisngi nito mga kaibigan ay pwede mo nang gawing beatbox at hasaan ng katam. Dire-diretso itong naglakad papuntang locker room at nagpaalalay pa kaya yung ibang audience ay di na nakapagpigil at pinagbabato itong si Broner sa kabastusan nitong ipinamalas. Dahil hindi man lang ito nagpa-interview at kinongratulate man lang itong si Maidana. Ang lahat ng pang-aasar na ginawa niya bago ang laban ay kanyang nilamon ng buong buo at ang ending ay nagbuka siyang unggoy na itinakwil sa kagubatan.